Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang araw po sa atin lahat. And of course, ay sige. At syempre din sa ating usapan ngayong araw na ito, ang usapan natin, ang usapan pang pamilya. Yan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kasal? Ito kasi kasal, ito yung magbabayad yung dalawa at nag-vote kayo sa harap ng Diyos at sa harap ng maraming tao. Diba? At ito ay sabihin talagang sagrado sa Diyos, sa mata ng tao at sa ano ng batas. Yan ang marriage o kasal. Diba? Okay. Paano ngayon ang nung nakaraan kasi napag-usapan natin, diba? Natin ay ingatan natin ang ating pagrelasyon. Kaya yung pag-usapan natin, sinasabi niya, killers, marriage, ano nga ba ang mga pumapatay sa pagsasama ng dalawang magkasama. Aba, ay napakasimple, ang pagiging tamad daw. Ang pagiging tamad daw kills marriage. O, di ba? Diyan. O, hindi nyo mabuti. Tsaka yung masuspecha kayo. Suspicious kills marriage also. Lagi kayo naisip ng iba-ibang ginagawa. Di ba? Kung may nararamdaman ka naman, sabi nga ni kung may nararamdaman kang kutob, magpapatid ka. May kutob. Ayan na. Diba? Kaya nga sinasabi nga natin, ang pagiging suspensyoso o kaya suspensyosa ay nakakasama din pala. At tandaan lang natin lagi, wala kang tiwala. Kung wala kang tiwala sa partner mo, isa pa rin yan, nakakasira din ng kwento ng pagsasama niyo. Yan, di ba? At lagi natin tatandaan, lack of mutual respect kills marriage also. Anong ibig sabihin? Kapag kayo ay walang respeto sa bawat isa, medyo talaga nagkakaroon ng depression. Ibig sabihin lang, masisira ang samahan ninyo kung kayo ay walang respeto sa bawat isa. Okay, at isa pa, sabi nga natin, kapag di ka marunong magpatawad, ang dami-dami ng pagpapatawad niya, di ba? Yan. Ang hindi ka pinapatawad, ang mga kasalanan, tapos lagi nakabumabalikan sa nakaraan na hindi ganda, galit na galit ka, yan. At lagi may mali siya, at lagi kang galit sa kanya sa partner mo. Inaamin daw niya, sabi niya, di ba? So, ibig lang sabihin ito, kapag ka ito'y meron na, pwedeng masira din ang inyong pagsasama. Di ba? Yan. Yan, gagawin mo lahat para nga, sabi nga, mabuhay. Ibig sabihin, maging mainit pa ang relasyon. Yan. At syempre, yung mga hindi magaganda, unnecessary argument. Yan, isa pa yan. Nakakawalan ng respeto rin yan, di ba? Lagi ka nagagalit, hindi mo maintindihan kung ba't ka nagagalit. Dapat alam mo, bakit ka nagagalit? Kanino ka nagagalit? Yun. At alamin mo sarili mo kung hanggang saan ka ba. Di ba? Yung mga ganon. Kasi pag hindi ka tumigil, nung parang lagi kang aburido, lagi kang naiinis, o lagi lahat ng sasabihin ng isang partner mo ay hindi tama, naku, mag-aaway talaga kayo. Mawawala ang pagmamahalan ninyo. Yan, tandaan natin mabuti ito ha. Kailangan natin ang pagiging
disiplinado rin sa sarili mo. Di ba? Yung mga ganon. Huwag masyado masuspetsa. Yan. Laging happy lang sa buong pagsasama. Naniniwala sa bawat isa, hindi ba? At siyempre yung mga sikreto. Keeping secret from your spouse kills marriage also. Kaya kailangan sa umpisa pa lang, magsabihan na. Di ba? Magsabi na. Yan. At dahil nga sa pagmamahalan nyo yan, dapat lahat ng sikreto, wala kayong iiwanan. Kailangan masabi nyo lahat sa kanila. Okay, sikretong malupit, dapat yan ay binabanggit sa iyong partner. Walang isisikreto sa bawat isa, di ba? At tandaan ninyo mabuti to ha, ang pangangaliwa na makakamatay yan. Tandaan natin mabuti to, once na ikaw ay nagkaroon ng problema sa pangangaliwa, halimbawa, sabi nga natin, tandaan natin mabuti, financially, emotionally, psychologically, at lahat, sinasabi sa inyo, mawawala lahat yan. Pero yun nga, sinasabi nga natin kanina, kung magkaroon ng problema ganito, kung mababaw lang naman din, di magpatawaran na tayo, di ba? Intindihin lang mabuti, ano ba yung mali doon sa pagsasama. Yun di ba? Napakaganda yan. At isang problema pa, yung poor communications, di ba? Nakamamatay din yan sa samahan, sa pagsasamahan ninyong dalawa. Dahil hindi, ayun nga, wag na wag matutulog nang hindi pinag-uusapan ang lahat ng problema. At tanda natin, hindi tayo dapat nagbabago. Di ba? Ibig sabihin kung ano yung init noon, init pa rin ngayon. Although kailangan lang natin ay tansyahin ang lahat-lahat ng bagay. At kung may mga dapat na pag-usapan na kaagad. O wag muna mag-uusap kung parehong mainit ang bawat isa. Palamigin muna natin at matapos ang lahat. Ang pagsisinungaling, tandaan natin mabuti ito ha, huwag magsisinungaling sa bawat isa. Kailangan maging tapat ka at maging maayos ka. Sincere ika nga di ba? Be sincere to your spouse in every aspects. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ninyo na maging sincero sa lahat ng inyong gagawin at sasabihin. Di ba? Yun. Para hindi masisira ang inyong pag-aasawa o pagsisimula ng inyong pagsasama sa kinabukasan, ngayon, bukas, at sa susunod pang henerasyon. Ika nga, henerasyon layo no? Diba? Pero yun, sinasabi nga natin, matuto tayong magmahal. Yun lang naman yun Jinky Lim, hello Jinky. Patawad daw, sabi. Ayan. Ang babae, mas madidali-dali yan di ba? Hindi gaanong katulad ng mga lalaki. Ang babae, karaniwan ay nakakaintindi kahit papaano. Di ba? Paano ngayon kung ang babae ang mga liwa? Tingin mo. Okay, kailangan wag lang tayo magsisinungalingan. Ang pagsisinungalin ay hindi maganda sa pagsasama. Yon, hindi dapat nagkakamali, di ba? Ang sinasabi natin, huwag maging nagger also. Di ba? Hindi pa nakapagsalita ng isang beses, eto ka na ngayon, patay tayo dyan. Pag ako yun, ayoko na umuwi, Jinky, di ba? Jinky, mag-comment ka nga. Too much talk and careless talk kills also marriage, di ba? Daldaki na ka na. Minsan kasi si Mrs. naman ay yung tawag dito, dahil sa sobrang stress din sa pagtatrabaho sa loob ng bahay, minsan nagkakaroon na ng ganon, di ba? Parang hindi mo na maintindihan kung ano na mga ba. Yun. Pagiging nagger, at sa sobrang daldal, kahit sino sa inyong dalawa, sometimes ang lalaki ang madaldal, di ba?
At gusto natin spending less or little time with your spouse kills also marriage. Hindi kayo nagkakausap, walang bonding, etc., etc., lahat, di ba? Sa tingin mo ba ay magiging malakas ang inyong pagsasama pa rin? Hindi siguro, no? At being too independent-minded kills also marriage. Yung sobrang ka, sobra ka namang, ang tawag dito, independent. Diba? Kailangan kasi, maganda yung nag-aanohan kayo. Kunyari, banding, diba? O kaya, pareho kayo nagtatrabaho sa isang hindi yung ikaw lang ng ikaw. Diba? At wag masyadong mahalin. Love for party, yung mga iba dyan. Kung saan nagpupunta, lalo na mga lalaki, yung nangiinom-inom, pagdating, iinom, Sabado at Linggo, walang pamilya, parang walang pamilya, di ba? Yun yung mga ganong klase, ha? Okay, mapagmahal kayo sa party, sa pera, impulse buying and spending, partying, financial indiscipline kills marriage also. O, unahin natin. Mahilig, lalo na yung mga bata-bata pa, tingnan mo to, walang kulay. Sa mga bata-bata pa, di ba? Parang ba yung sa bata-bata? Mahilig sa party, si Arbe mahilig po yung mag-singer-singer, di ba? Tapos, mukhang pera. Patay tayong bata dyan, mukhang pera, di ba? Hindi rin maganda sa pagsasama. Tapos, ikaw yung bili ng kung ano-ano, di ba? Hindi mo iintindi kung ano yung mga gusto. May ganun pala, no? Yung kahit ano na lang bibilin mo kasi iba naman, stress. So, pag stress ka, alam mo na, di ba? Yung mga ganon, di ba? Yun, stress buying. Kahit ano binibili. Wala namang kapararakan. Dapat matuto tayo nung ganon. Sa mga misis, kadalasan sa babae yun di ba? So, sabi ng babae, at wag kang sumbong na sumbong dahil ikaw ay may pamilya ng bago. Kumbaga may dati ka, di ba? Yung nanay mo, tatay mo, etc. Pero this time, wag kang kwento sa mga pamilya mo, di ba? Yung mga ganong klase. Dapat, alam natin kung kailan ikukwento ang mga hindi maganda sa ibang pamilya naman, di ba? Ina-expose mo yung kalokohan niya, etc., etc. Tapos magkasama naman kayo ulit, di ba? At matuto tayong magdasal. Ikaw, si husband, si wife, matuto kayong magdasal. Yeah? Kasi pagka lagi kang darasal o paladasal ka, makakalimutan mo yung ibang mga bagay na hindi maganda sa kapwa mo. Dahil ang asawa mo ay kapwa-tao mo na rin yan, kaya kailangan matuto tayo. Yan, at syempre tuwing darating si Mr. o si Mrs., pwede namang lagi naka-smiley face ka, hello, how are you, kaya tayo, yung mga ganon. Pagka nado ka, lagi ka nakasimangot, dumating na, yung mga ganon, di ba? Hindi yun maganda sa pag-aasawa, sa mag-asawa, di ba? At parang feminista ka, yun, di ba? Parang, kailangan ako pantay, dapat tayo, tsuturo, yung mga ganong klase. Okay, babae o lalaki, kailangan nagkakaintindihan. Alam natin na minsan maganda rin naman maging feminist advocates ka, di ba? O ikaw yung lalaki, kailangan pakita mo na yung lalaki, pero hindi po sa pagkakaroon ng relasyon ninyo o sa mag-asawa, kalimutan muna natin yun. Di ba? Yung mga ganong klase. At, masyadong magagalitin, uncontrolled or hot temperament, ayun. At lagi ka nagagalit, konti pala sasabihin, alam mo yung ang taas ng boses mo kagad, babaan, di ba? Yaan. At tanda natin, hindi kayo nagkakaintindihan ng inyong mga role at position. Sa start pa lang ng inyong pagsasama, kailangan alam na ninyong pareho kung ano at saan ka nakaposisyon sa sa pamilya, di ba? Hindi kasi pag sinabi natin stereotype, ito na naman ako si stereotype, ang babae lang ba naglalabay, etc., yung ganun. Dapat talaga nagtutulungan, alam ng lalaki, alam ng babae kung saan sila nababagay.
Katulad nung sabi nga ni Chinoy, di ba? Ako ang namamalansya sa bahay. Ako ang naglalabas sa bahay. Si Mrs. naman ang nagluluto ng pagkain. Okay, good, di ba? Pag-usapan yung dalawa kung papaano kayo magsasama ng maayos, di ba? Yun eh. Gusto ko, Jinky, sabi ka nga, sige na, ikaw. Okay, at syempre dapat tandaan niyo ang mga, ang role niyo bilang isang asawang babae, asawang lalaki. Okay, dapat din natin maging sensitive din tayo, ha? Lalo na dun sa spiritual, emotional, financial, and physical needs ng kapartner mo. Kung pala dasalin siya, makiano ka din lang ikaw yung magdasal, wala namang masama at wala namang mawawala sa'yo. Minsan, ang isang babae, lalo na kung araw-araw lang nasa sa loob ng bahay, emotionally, stress din siya, di ba? Dahil sa loob ng bahay, sa loob ng bahay, kahit na anong gawin mo, hindi matatapos ang trabaho sa loob ng bahay, di ba? Ng bahay. Financial at physical, yun ang pinakamahirap sa lahat. Ikaw na nga yung nagluluto, pero kulang pa rin ang pera, ito kasasakit ang ulo mo talaga, di ba? Minsan kung ano nang naiisip ng isang babae kapag talagang kulang na ang kanyang yung kanyang pera, di ba? Yung para pambili ng kung ano-ano dahil ang daming gusto ng mga bata, ang dami rin gusto ng mga kalalakihan. Ano ba talaga? At ang pagtatrato, when anything threatens the position, security of a wife, her reaction will be detrimental. Diba? Yung mga pananako, natitreaten siya sa mga ginagawa mo, diba? Yung mga parang ipinapakita mo, halimbawa, sa mag-asawa, halimbawa lang naman po ito, pwede ang lalaki, pwede ang babae. Kung isa sa inyo ang nagtatrabaho, siyempre pagdating ng pagod, ang dadatnan mo naman sa bahay, pagod din. Di ba? Yung mga ganong klase, dapat nag-iisip tayo ng paraan, paano kayo magiging masigla at maayos. Pero ang isang napapansin ko, kailangan mababa boses mo, hindi ka matututong magalit agad-agad. Di ba? So yun, di ba? At wag mo siyang laging sisinghalan. O wag mo lang siyang laging sisisihin. Pero paano nga ba yun pag gaganon? Kasi lalo kayong pagod pareho, ay wag mo na kayo magkitaan. Ang isang maganda, ganito na lang. Di ba? Dapat, lahat ng magagandang nangyari sa buhay ninyo, yun ang isipin mo. Bago para hindi ka masyadong galit na galit. Diba? Di ba? Halimbawa, yung, may mga ginawa kayo dati, yun ang mga magagandang pag-usapan. At sabi nga natin, alisin natin ang takot ba? Tawag doon? Hindi. Alisin natin doon ang mga mga suspecha mo sa sarili mo, ang ginagawa nito, etc. Magtiwala ka, trust. Diba? Magkaroon ka ng trust sa partner mo. Okay? At syempre, huminga ng gano'n, no? Ay, makakapanood na rin kayo dito po yung parang pag nagagalit ka, anong pwede mong gawin? Yun. Dito lang po yan sa payo ni Mother. So, every Monday na yun, ano? Opo. Wednesday pala. Wednesday, be. Opo. Wednesday, alas 3 daw? Opo. Okay, sino sabi? Alas 3 lang. Hindi. Alas 10, ano ka ba? Ikaw nagbigay ng oras dun eh. 10 to 10:30 po. Payo ni Mothers. Yan. At para hindi masyado tayong nahihirapan din, kailangan may exercise din tayo kapaano ang pagpigil sa mga hirap na nararanasan natin. Hingang malalim, inhale, exhale. Yun. At magbilang ng 1, 2, 3 bago magalit. 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 10. Sigurado sa susunod hindi ka na magagalit. Di ba? Tapos sa mga kalalakihan naman, wag kayong mag-expect din ng too much sa inyong kapartner. Parang lahat ay pwede mo nang iabot, pwede mo nang ibigay sa'yo. Di ba? Yung mga ganong klase, karamihan ang lalaki yung ganon eh. Di ba? Sobrang makautos. Di ba? Tandaan nyo, pareha ko yung tao at dapat nagre-respetuhan kayo dahil kayong dalawa ay nagmamahalan. Di ba?
Okay, ayaw ng divorce daw. Magsabi nga kayo, gusto nyo ba divorce? Gusto nyo ba yan? Magsabi kayo dito. May isang nagsasabi dito, no to divorce. Oo, kung hindi daw kayo, kung yung mga sinabi ko na yan, huwag na daw kayo mag-asawa. Sabi nito, huwag na kayo mag-asawa. Ay, ito naman na isa, magbasa raw tayo, magbasa raw ng Biblia. Itinuturo ng Diyos lahat ng tungkulin ng isang babae sa lalaki at sa lalaki sa babae. Sa salita ng Diyos lang tayo mga hawak dahil yan ang sigurado at tumpak. Kaya kailangan matutong magmahal. Isama daw ang Panginoon sa buhay ng mag-asawa para maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan. Okay, ayan po ang ilang mga sinasabi namin sa inyo para hindi tayo magkakamali bilang mag-asawa, no? At lagi natin tatandaan, hinga lang ng malalim kapag pagod na tayo and take your rest. At para sabihin ko sa inyo, hindi dapat, di ba, ganyan, hindi dapat na pagbuhatan ng kamay ang inyong asawa. Okay? At kadalasan dito, ang mga lalaki kasi ganito, di ba? Meron na silang kasalanan. Dalawang klase kasi yan Para hindi sila nako-question, mauna silang magalit. O, RB, ganyan ka ba? Mauna silang magalit. Or yung iba naman, may kasalanan, dahil nangangaliwa na nga siya, naku, super bait naman. Ganon, yung mga usual na hindi naman talaga ginagawa nila, biglang nagkaganon, ay nako, di ba? Pero sabi nga natin, huwag tayo mag-isip ng negative sa sarili natin. Okay? So, magpaalala ba tayo? Ha? Okay, walang kaliwaan. Tandaan natin mabuti yan, ha? Yan. At siyempre, para sa pagiging buong-buo ang pamilya, sometimes nasa mga anak din, di ba? Nasa mga anak din, na pagka inisip nyo, walang mangyayari sa pag-aaway namin to kasi may mga anak pala kami. Di ba? At kahit tatandaan din natin, mas maganda may trabaho din sa labas ang babae. At kailangan, sabi nga kanina, di ba, may posisyon ka sa loob ng bahay. Alam mo kung anong gagawin mo pag wala si babae or si lalaki or pareho kayong magtatrabaho sa loob ng bahay. Kasi mahirap din na may katulong ngayon. Hindi na katulad doon dati ang mga kasambahay, di ba? Iba, nakakatakot na kumuha ng kasambahay ngayon, di ba? Ako minsan nakakuha din ako Ay, ninakawan. Ang damdamin mo, damdamin ko. Di daramdamin sa iba'y maglambing, magsaya kung minsan. Okay, sabi nga ang puso at ang mga kamay pa ay sa baba. Think 100 times before you enter a marriage life with guidance and prayers to God. Walang sisihan, ginusto ng bawat isa para maging isang desisyon. Divorce kills marriage totally. Tell this to my wife. She is a lector. I hope church also educate those who serve cause. Some of them just only for fame that they are close to the priest. Hello, Miss Rosenia Ocampo. At sabi naman itong isa, maging kontento ka lang, sapat na. Huwag mag-asam ng di pa kaya para mas iwas negative sa relasyon. Since it kills, it's dead. Till death do us part. Sabi. Pwede na? Gagawin kong lahat
Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Okay. Balik tayo sa ating programa. Okay, dito pa rin tayo sa Walang Kaliwaan. Ngayon, tingnan naman natin, ano ba, tips naman namin sa inyo para maging masaya ang pagkasama ng mag-asawa. O, bigyan nyo nga kami ng tips. Jinky. Di ba? Para sa lahat po. Siyempre, 3 tips para sa inyo maging masaya ang pagkasama nyo mag-asawa. Kanina naman, para hindi magkahiwalay o hindi masira ang pag-aasawa o ang inyong marriage o inyong kasal, binigyan namin kayo ng tips. Ngayon naman, tips para sa masayang pagkasama ng mag-asawa. Ha? Etong si Jun. Jun, kamusta na Jun dyan? Yan. Dapat kay Jun natin to ibibigay. Teka ha, sandali. Yan. Okay. Sa pag-aasawa kasi, eto yung mga tips namin sa inyo para hindi kayo mag-away. O, di ba? O, makinig ka, Arby, ha? Pag galit ang asawa mo, Huwag mo nang sabayan. Yun yung sinabi ko kanina, di ba? Okay. Pag galit ang asawa mo, huwag mong sabayan. Manahimik ka at kung kalmado na siya, saka mo siya kausapin. Paano pagka hindi nakakalma? Ha? Ay, ang maganda doon, papakainin mo. Di ba? Kain muna. Yan. Huwag muna kayo magharap. Parang ganun lang naman yan eh. Mas mahirap kasi, di ba? Okay. So, kapag kalmado na, tsaka mo siya kausapin. Di ba? Dapat may self-control. Self-control, kung galit ka, di pwede yung manakit ka o magsabi ng masama sa kanya. Walang magmumura. Di ba? Walang magmumura. Dapat may self-control ka rin. Kahit galit na galit kayo. Sinasabi ko sa inyo, pag galit na galit kayo, yan, yung gano'n, di ba? Kasi alam kong may masasabi kang hindi maganda, pangit. Mas lalong magsasalubong kayo. Kaya kailangan magkaroon ka ng self-control. Kung galit ka, di pwede yung manakit ka o magsabi ka ng masama sa kanya. Hindi mo dapat mumurahin. Yan, tandaan mabuti. Pero minsan hindi ka talaga makapag-agwantay, ano? Di ba? Tanggapin mo kung anong asawa mo. Yung isa. Para kung tamad yun, Arby. Parang delikado naman ako. Okay. Yan, ha? Sabi to, good news, Marines, sinutukan ng baril. Ako. Yan. Okay, tanggapin mo kung ano ang asawa mo, kung sino ba siya, kung tamad ba siya, wala nang magagawa. Mahal mo eh, di ba? Yan ang pinili mo eh. Ganun kaya? Parang hindi naman lagi, no? Kaya tanggapin mo ang bad side niya dahil wala namang perfect. Tama, wala naman din perfect. Lahat tayo ay may pagkukulang at maaring mga pagkakamali. Okay?
sanang magbago. Huwag Parang hindi ano ano yun pag may feminist ano ka, hindi mo papayagan yun, di ba? Kung may problema sa pag-usapan ninyong dalawa, kung may problema kayo, pag-usapan, i-discuss ng mahinahon. Kung mahinahon na siya, mahinahon ka na rin, pwede nang mag-discuss ng mga usapin. Di ba? Okay. Huwag sa iba at lalong huwag i-post sa social media na nag-aaway pala kayo. O, di ba? Tandaan mo, ang baha ay humuhupa din. Di ba? Ganun din lang naman, babalik rin kayo sa dati. Ngunit, paano ang dangal ng asawa mo? Kung inilagay mo sa social media. Nakikita niyo ba may mga nag-aaway-away? Ewan ko ngayon, parang wala na ako nakikita. RB, yung nagsasabunutan, nahuli niya, yung kanyang asawa, may ikiba, yung mga ganon, di ba? Wag ganon. Kasi, mamaya, magkabati naman kayo pala, di ba? At wag mong dibdibin ang sinasabi niya pag galit siya. Yun, wag daw dibdibin. Kapag galit ang isang tao, kasi kung anong naiisip din na sabihin para ma-call ng attention mo, di ba? Yung mga ganon. Ang taong galit, hindi ka niya pupuriin. Galit, kaya puro masama ang ibabaton niya sa'yo. Kaya, wag mong dibdibin. Isipin mo na lang, nagalit kasi siya. ang bawat At lagi padama ang pagmamahal mo sa asawa at anak. Lagi silang yakapin. Alam niyo ba, ang bata daw na nagtatantrum, hawakan mo dito at ganun-ganunin. Huwag mo siyang pagalitan muna. Ganunin lang. O, di ba? Yung may touching moment ka. Touch. Naintindihan niyo ba yon? Di ganun din naman sa malalaki, di ba? Laging ipapadama ang pagmamahal mo sa asawa at sa anak. Lagi silang yakapin. Nakakagamot ng sama ng loob, nakakawala ng stress, at nakakagaan sa pakiramdam pag ipinaramdam mo sa iyo, sa kanila, na sila ang priority mo sa buhay. Di ba? Yung mga ganon. Paano pag sumobra-sobra naman? Di ba, sarap sapukin sometimes. Basta tatandaan nyo, mga mister, walang kaliwaan, Okay, i-appreciate mo yung asawa mo. 'Di ba? Kumbaga sa suot niya, bagay sa kanya ang gupit niya. Yung gano'n, 'di ba? Sira yung natin. Huwag mong pagdudahan kaya siya nagpapapogi ay dahil sa pinormahan siya ng iba. Ikaw dapat ang unang makapag-appreciate sa kanya. Yan, di ba? Sometimes kasi, di ba, ako nga ang ginagawa ko doon, binibihisan ko pa para kasi di ba, mga babae ganyan, kapag kursunada siya, para matutuwa ka ng kaunti. Kasi parang, hindi lang pala ako nakakagusto sa kanya. Di ba, yung mga ganon? Yan. Tandaan nyo, ikaw ang unang mag-appreciate bago mag-appreciate ang iba. Kung ano yung suot niya, wow! Yung mga ganon, di ba? Buhok mo, wow! Yung pakita mo din na importante siya sa'yo sa pamamagitan ng pagsasabi ng ang galing-galing talaga. Diba? Yun. So, kailangan i-appreciate mo ang lahat ng nasa kanya. Ganun ka, babae o lalaki, pareho kayo, ha? So, ibig sabihin, sabi ni RB, magbulahan. Ganon. Diba? Minsan alam nyo ba, sa pagsasama o sa relasyon, dapat talaga matuto ka naman bola. Kaya hindi bola di ba? Parang iniisip lang natin yon, di ba? Okay, pang-sampu natin, higit sa lahat, gawin ninyong sentro sa inyong pamilya ang Panginoon. Magdasal palagi at humingi ng gabay sa taas sa bawat hakbang at desisyon na gagawin mo para sa pamilya. Magsimba kayo buong pamilya. At then says, family that prays together will stays forever. Iyan ang buhay mag-asawa. Alam niyo po ba, ang mag-asawa kasi mahirap din. Kala lang natin, parang ang sarap ng pamilya, lalo na yung mga bago. Ang sarap-sarap ng pamilya, ang sarap-sarap na may asawa. Hindi po. Mahirap din. Maraming challenges kayong makakamtan sa ganitong klase. Diba? Paano kayo magiging masaya? Ha? Kailangan daw, sabi nito,
dapat ay buhay may asawa, kailangan din ay pasensyoso ka, di ba? Salamat at tanda natin, ha? Tama ang lahat ng magbigayan, dapat bilang mag-asawa, respeto, pagmamahalan at sama-samang magdasal para gabayan ng Panginoon sa pagsasama-sama natin yan. Very good na advice po yan. Respeto po talaga ang kailangan sa pag-aasawa. Kailangan talaga magtulungan silang mag-asawa sa anumang hirap at pagsubok at may respeto sa isa't isa at kailangan ding may space yan. Minsan yun nga yun, di ba? Yung lagi kayo nagkikita. Sometimes siguro kailangan yun din ng space. Yun, di ba? Naniniwala ba kayo doon? Yan. Sabi nito, ganyan kami mag-asawa. Nung ako'y maingay, bunganga siya, tahimik. Minsan malambing na lang ako para di ako magalit. Tas kasama ang anak ko kaya't lalambing pa pag nilalambing ako ng ama nila. Natutuwa siya, di ba? True lalo, lahat ng mga tips mo ay sa mag-asawa at sana nga ay pumasa sa test, di ba? Okay. Yan ang ating pangalawa. So, guys, natin muna magkapaalala. Ha? Yung mga pag-ibig dyan, ano ba mga pwede? Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Ayan, sa ngalan ng pag-ibig, wala daw imposible. Lahat ay kakamtan natin. Okay, at syempre, wala na naman po tayong oras. Milagros Manukdok is watching. Syempre, bago namin kayo iwanan, tayo muna ay kumanta. Tagal ako na naghintay na dumating ka sa aking buhay. Dininig ng Diyos mga dalangin ko. Sa piling ko ngayon ay narito. Dati ay nag-iisa at walang makasama. Ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin. Narinig ang dalangin.
sa'kin mawalay ka. Hindi ko kayang mag-isa. Ikaw ang langit pagkapiling na. Hanap ka lagi ng aking mata. Dati ay nag-iisa at walang makasama. Ngayon ika'y kapiling na. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin. Dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling. At di ko makakaya na ikaw ay mawala pa. At sa habang buhay, iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Binigay ka sa akin, narinig ang dalangin. Dati ay palaging sa pangarap lamang kita makakapiling. At di ko makakaya na ikaw ay mawala pa. At sa habang buhay, iibigin kita. Ikaw lamang, wala nang ang iba. Nakaka-inlove, no? Diba? Huwag sanang magtampo ang damdamin mo. Okay, sa usaping ito, ako po yung nagtatapos na naman sa ating usapang kaliwaan. Tandaan po natin, dito lang po kayo, every Monday, mapapakinggan nyo ang usapang ito, usapang walang kaliwaan. Okay? So maraming pong salamat. Bye-bye. Walang